So, when we talk about salvation, so our theme for this month is God's salvation. When we talk about salvation, it is about transformation, mga kapatid, no? So again, as I mentioned in the sum of my preachings, mga kapatid, na ang Word of God is meant to transform. No? Ang salita ng Diyos ay, ang layunin niya magkaroon ng pagbabago yung buhay ng tao o ang tao. Because the nature of the Word is a nature of transformation. Pansinin niyo mga kapatid, in the beginning was the Word, di ba? And the Word was with God, the Word was God. So, when God created heaven and earth, mga kapatid, in the book of Genesis, when God created everything is out of nowhere. Wala namang raw materials eh. Diba? Nung ginawa niya ang earth, may raw materials ba siya? Wala. Yung ginawa niya yung galaxy, mayroon ba siyang produkto na in-enhance niya na lang? No. Wala. So, it means, in the beginning was the Word. So, it's just the Word. Itong salitang ating binabasa. Yung salita ng Panginoon natin sinasampalatayanan, that's the beginning. So, in the beginning, God created everything through His Word. So, yung Word niya, lumalabas lang sa Kanya yon, sinasabi niya lang yon, din nagkakaroon ng transformation. So doon yung makikita mga kapatid that the nature of the Word of God is to transform. Kaya ang salvation comes from, salvation means transformation. Kaya pag hindi nagkaroon ng transformation, sa madaling sabi, dapat ang taong totoong nakikinig ng salita ng Diyos at sumasampalataya, makikita mo yung transformation na dulot ng salita ng Diyos. Because salvation is a transformation of a person's individual nature and relationship with God. So the nature of the person and the relationship of the person is being transformed. Natatransform siya. Kaya ang Word of God, it's meant to transform. Kaya pag ito'y sinasampalatayanan, nagkakaroon siya ng benefit sa buhay natin. Coming from yung context na wala namang out of nowhere, nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng heavens and earth, nagkaroon. Nagkaroon ng transformation. Ibig sabihin, yung Word, yung nature niya is to transform us. So tuwing i-deliver ang Word of God, that means transformation. Yun talaga yung gusto niyang gawin sa tao, matransform yung tao into His likeness. No? So, and also, salvation is transformation of a person's individual nature and relationship with God as a result of repentance and faith in the atoning death of Jesus Christ. So, magkakaroon ng transformation yung nature niya, magkakaroon ng transformation yung relationship ng taong yon sa Panginoon. Kung magkakaroon muna siya ng pananampalataya doon sa atoning death of Jesus Christ, yung ginawa ni Kristo. So kahit transformative mga kapatid, it transformed the Word. The particular word na gustong tukuyin ng Biblia for us to be saved in this world mga kapatid is the works of Jesus and the words of Jesus. Kasi yung the Bible itself is the Word of God yan, di ba? We call it in general the Word of God. Hindi naman lahat yung Word of God. May word nga dyan si Satanas, di ba? May conversation siya sa di ba? But we call it in general as the Word of God. So the Word of God, in the Old Testament, we have faith in that. But the Old Testament are the shadow of the New Testament. So the fulfillment is in the New Testament. So in the New Testament, you can hear, you can see, we can detail the works of Jesus, of which it was
prophesied in the Old Testament. Sinabi na ng Old Testament na mayroong isang ipapanganak na lalaki, batang lalaki, di ba? At siya ang kapamahalaan ay nasa kanyang balikat. So, the Old Testament prophesied. Then it happens in the New Testament. Then tayo naman, kung maniniwala tayo doon sa works ni Jesus Christ at sa word ni Jesus Christ, of which the entire Bible is, of course, the words and the works of Jesus Christ, doon magkakaroon ng transformation. Yung, when we say sa transformation, salvation, doon magkakaroon ng salvation. Kasi kung maniniwala ka sa isang particular word, which is in the Old Testament, or any word in the Bible, but not definitely in the works of Jesus Christ, then there will be no salvation at all. Kasi the words of Jesus Christ came, and then sinabi niyang, I love you. Sinabi ng Diyos ng, I love you. It's not just a word. He acted His love. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Yung atoning death niya, yung atoning death, ibig sabihin yung kamatayang tumutubos. Hindi siya namatay just because He gusto lang mamatay. Hindi siya namatay dahil pinatay lang siya. Hindi lang gano'n na aksidente siya o talagang dumating yung sa buhay niya na mamatay siya. No. His death has reasons. May dahilan. May mga dahilan kung bakit siya namatay. Kaya tinawag na the atoning death. Sabihin, ang kanyang kamatayan ay katubusan. Work din yun work. Works of Jesus Christ yun. Kaya, kapag tayo nagkaroon ng faith doon sa atoning death of Jesus Christ, yung sa ginawa ni Kristo, na ang resulta ay kamatayan niya, pag ikaw ay naniwala doon, believe it or not, may transformation na mangyayari sa iyo. Doon papasok yung salvation. Amen? So Jesus Christ is not just kwento. Hindi lang siya kwento sa Biblia na dapat mong paniwalaan. Hindi lang siya kwento na sinasabi at sinasalin-salin natin ng mga kapatid. Hindi po. So, kailangan kahit yung kwento na yan ay ikwento sa iyo sa isang buong taon. Ikwento sa iyo pero hindi ka magkaroon ng pananampalataya doon sa ikinikwento sa iyo at binabasa mo sa Biblia, that will be nothing. Walang halaga yon mga kapatid. Everybody say amen. So, transformation is visible. Transformation in the nature. Naging sinners tayo, then naging believers tayo. Meron transformation sa nature natin. And then, transformation in relationship with God. Dati hindi natin pinahahalagahan, binibigyan ng value o importance yung word. Kaya dati sa atin, okay lang sa atin na magsimba o hindi. Pero habang tumatagal, nung nagiging seryoso ka, parang ba't ayaw mong uma-absent ka sa worship, sa simbahan? Because nag-change na, may transformation na nangyayari sa iyo. Nang hindi mo naman, kasi nakasanayan na namin, Pastor. Naging habit na namin na talagang dapat nasa church kami. Meaning to say, it's not just because may habit o na-build yung habit. It's because hindi mo alam, spiritually, may transformation na nangyayari na sa iyo. Yun yung epekto ng salvation, mga kapatid. Amen. Kaya dati, medyo hindi gaano importante. Ngayon, importante na talaga sa iyo. Talagang inililibanan mo yung iyong mga gawain, uma-absent ka kung kinakailangan, or nag-undertime ka para lang makadalo sa gawain. It means a lot for you. Naging mahalaga sa iyo yung Word of God. Na kahit may bisita ka, iniwan mo yung bisita mo sa bahay. 'Di ba? Para lang maka-attend ka sa gawain ng Panginoon. May labahin ka, iniwan mo yung labahin mo. Huwag lang yung niluto kasi pagdating mo, sunog na yun, mga kapatid. So, lutuin mo muna bago mo iwan. Oo. May transformation din doon kasi pagbalik mo, wala ka ng ulam. May na-transform din. Oo. So, salvation means that there was a change in the relationship between God and a person. Pag sinabing salvation of God,
may pagbabago. That change involves faith in the works of Jesus Christ, as I mentioned. Because salvation means that we are adopted. Tayo ay tinanggap ng Diyos, inampon ng Diyos, at para maging kanyang pamilya. We are not the children of the Lord because of the sin. Yung kasalanan na naghiwalay sa atin sa Panginoon. At yung kasalanan na yon, kaya nga sabi ng Panginoon, you are your father, Satan, the devil. Ang ama daw natin ay si Satanas at demonyo, mga kapatid. Pero nagbago yon dahil nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng change, mga kapatid, at inadapt tayo ng Diyos. At tinanggap tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon. Ginawa niya tayong righteous. Though bali-baliko yung ating katwiran, dahil sa kanyang ginawa, na ituwid tayo. Kaya yung baluktot na katwiran, hindi yun, kaya ang salvation, mga kapatid is not, anong tawag doon? It's not a one-day event sa buhay ng tao. Ang salvation is not a one-day event na, kahapon nagpabaptize ako sa tubig in Jesus' name, so ligtas na ako. No, every day. It's not a one-day event. Hindi ko mo nabaptize ka sa water kahapon at nag-speak in tongues ka kahapon, ay save ka na the following day. You need to develop more, change. Kasi hindi naman isang araw lang, binago ka na kagad eh. Kaya yung transformation, gradual siya. Gradual, dahan-dahan, hanggang sa nakita mo, malaki na yung pagbabago. At sabi nga natin ay, malayo pa. Pero, malayo pa, pero malayo na. Oo. So, ibig sabihin, malayo pa lalakbay mo, pero malayo-layo na rin yung nalakbay mo. So, dahan-dahan. Hindi isa biglang salvation na, nagkapag-baptize na ako. That's why, kaya may mga ganong belief na dahil nabautismuhan ka na at ikaw ay pumasok na sa kanilang samahan, and you are, you are assured of your salvation. Kaya tinatawag na yung unconditional, eternal security. Unconditional. Ibig sabihin, walang kondisyon. Ibig sabihin, ngayon nabautismuhan ka, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, tinanggap mo siya sa iyong puso, sinabi mo ng iyong bibig, sinampalatayanan mo, tapos nabautismuhan ka, save ka na. Then kinabukasan, mang-hold up ka, pumatay ka, sumaksak ka ng tao dyan, o ano ka, still you are in the list of saved people. Yun ang paniniwalang yan. At rampant ang paniniwalang yan. Maraming naniniwala ng ganyan. Siyempre, convenient nga naman, no? Okay na, ligtas na ako. May mga supporting verses din sila doon. Pero we, as apostolic people, we don't believe in that teaching. We believe in the conditional, eternal security. Conditional, meaning to say, every day is a day of salvation. Every day. Survival yan. Kahapon ligtas ka, ngayong araw na ito, make yourself sure na ligtas ka pa rin. Kinabukasan, siguraduhin mo pa rin, ligtas ka pa rin. Every day, yun yung salvation natin, mga kapatid. Amen. So make the atoning death of Jesus Christ afresh o sariwa sa buhay mo palagi. Amen. Kaya when the person decided to leave church, kapag ang tao ay nagdesisyong tumalikod na sa gawain ng Diyos, that means, mga kapatid, he also stopped being saved. Because going to church and maintaining yourself in the works of the Lord
is a work of salvation. It's a process of change. It's a transformation, a continuous process of transformation. Kaya nga mapansin mo, last year hindi ka ganun ka devoted sa prayer. But this year, napansin mo, medyo lumalalim na yung prayer mo, no? Medyo tumatagal-tagal. Dati 1 minute, ngayon 1.20 minutes na. 1.20 seconds. Tumatagal. Tumatagal-tagal lang hanggang sa nag-matured ka sa faith mo, nawala ka na sa time. Hindi ka na bound ng time. Na pag nakapikit ka at nagpe-pray ka, you feel parang 5 minutes, 10 minutes, pero you've been praying for an hour. Pero pakiramdam mo, 5 minutes, 10 minutes lang yun because you are growing. Nagkakaroon ng transformation, mga kapatid. Everybody say amen. Okay. So, notice that salvation is all work of God. We are accepted, we are forgiven, we are adopted, we made the Lord by the Lord righteous. Then, kung titignan mo ito lahat, it's all work of Jesus. It's all work of God. Kaya nga, we are saved by grace through faith. O, tinan mo. Isa-isain mo, ha? We are saved by grace. So, ibig sabihin, walang human achievements dito. Walang human contribution. We are saved by grace. So, biyaya ang kaligtasan. Pero tinan yung kadugtong, through faith. Doon papasok ngayon yung sayo o akin. Kasi ginawa niya, pinatawad ka na niya, tinanggap ka na niya, inadapt ka na niya, pinuspos ka na niya, ginawa ka na niyang banal, ginawa ka na niyang matuwid. Anong i-respond mo sa kanya? Sa kanya galing? Faith. Saved by grace, dahil ginawa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, then through my faith towards God. Kaya ang gagawin, ang role natin, kung meron tayong i-build up or i-level up, hindi grace. Kasi hindi ka naman makakagawa ng grace eh. Maliban kay Sister Grace. Wala tayong magagawang grace. So what we can do is to build up or to level up our faith. Yun lang yung role natin hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Level up your faith. Kaya pag may challenges, isipin mo, God is leveling up my faith. Pinapalago niya yung faith ko. So hindi para yung we contest ako mas malaki faith. No, hindi. Yun ang role natin kasi wala na kung pag pinag-usapan ng kaligtasan, the only way for us to be saved, first formula is the grace of God, second is your faith. Kaya combination 'yon. Amen. So, look at this nature, mga kapatid, yung universality of sin. We are all sinners, alam natin 'yon, di ba? Isaiah 64 verse number 6. Tingnan natin dito sa New Living Translation. Meron ako ditong magandang bagong NLT, giant print. Inggit kayo, no? Sa mga malalabo ang mata, meron ako dito. Ang laki, oh. Giant print. Yung araw-araw na reading yung daily Bible reading, ito maganda po ito. 64 verse number 6. Sa NLT, itong sabi. We are all infected. Ayun, no? We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Kaya pa-display ka pa. Basahan ka pala. You know, like autumn leaves, we wither and fall. And our sins sweep us away like the wind. Yun pala yung nature natin sa harap ng Panginoon.
infected, impure, walang purity sa atin. Tapos, wala tayong righteousness. Ang righteousness natin is talagang filthy yung ginamit na word eh. Sobrang dumi. At tayo ay parang dahon lang daw na tuyo at na nahuhulog lang. Anong pakinabang ng dahon na tuyo, mga kapatid? Wala naman kundi pampabaga, pampaapoy lang yan eh. So, ibig sabihin, wala talaga, kung titingnan mo, kung wala ang Lord, kung wala ang Diyos, mga kapatid, wala siyang grace ng salvation, wala pala tayong pupuntahan talaga. Wala. Kaya kahit gaano kaganda yung ikaw bilang dahon, kahit gaano ka kalaking dahon, kakinis na dahon, pag yan pala ay wala sa Panginoon, para ang tingin lang pala sa iyo ng Diyos as described in the book of Isaiah, ikaw masariwa sa umpisa pero matutuyo ka, at pag natuyo ka, pag nahulog ka mula doon sa sanga, wala ka ng pakinabang. That's our life. Yan ang bagsak nating lahat, mga kapatid. Amen. At sinabi niya pa, and our sins sweep us away like the wind. Diba? Yung kasalanan natin is, it makes us so easy to be banished. Wala. Talagang wala pala talaga tayong pupuntahan, mga kapatid. Kinisip ko maigi do, di ba yung gas-gas na, for God so loved the world that He gave, gas-gas na yan eh. Pero isipin nyo maigi, bakit yung word na yon, i-meditate nyo maigi, for God so loved the world that He gave. Bakit niya pag-aaksayan ng panahon na magkaroon ng plano for the benefit of people na kinreate niya lang, na pwede naman siyang gumawa ng panibagong tao kung gusto niya. Pero grabe yung pag-ibig niya. You know what? The reason? Because God invested to us. When God created man, may investment si Lord doon. Kaluluwa. Hindi tayo magiging kaluluwang may buhay kung hindi dahil sa hininga ng... Kaya nga, we were created according to the image of God. Pwede naman gawin ng Lord na, okay, reject ito. Sige, gawa ulit ako. Hindi. Kasi paano ka naman magkakaroon ng... Paano magiging reject ang gawa ng Diyos? Ang Diyos perfecto. So lahat ng gagawin niya perfecto. Walang pagkakamali ang Diyos. Kaya nung ginawa niya yung tao, perfect siya. Hindi lang siya nanghihinayang dahil perfecto yung taong gawa niya, kundi meron siyang investment doon. Yung image niya as God, yung breath niya, yung hininga niya, mga kapatid, nandoon sa tao. Kaya tayo may kaluluwa, kaya eternal ang tao. Kasi ang Diyos eternal eh. Kaya yung kaluluwa natin hindi na mamatay. Kasi yun yung nature ng Panginoon sa atin. Kaya, alam mo, bis na tayo, mamatay na lang tayo lahat, pumunta sa impyerno, pero gumawa siya talaga ng paraan. Salamat sa Panginoon. Sobrang pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. Ininvest niya ang kanyang sariling imahe sa atin. And then He is now telling us how valuable salvation is. Sin cuts man off from God. Dahil dyan, nawalay tayo sa Panginoon because of sins. Di ba may sinabi sa Isaiah chapter 59, mga kapatid? Ayan, verse 1. Listen, sabi dyan, the Lord's arm is not too weak to save you. O, hindi po hihina-hina ang kamay ng Panginoon, ha? Nor is His ear too deaf to hear your call. Hindi rin bingi ang Diyos para hindi marinig yung tawag natin. So, ibig sabihin, God can save you, God can hear you. Yan yung ibig sabihin ni Isaiah. Pero sinabi sa verse 2, it's your sins that have cut you off from God. Ang nagpahiwalay sa iyo sa Diyos
Ang lapit-lapit mo na kay Lord eh. Bubuhatin ka niya, kayang-kaya, hindi maiksi ang kamay ng Lord para hindi ka masave, sabi ganon. At hindi rin siya malayo para hindi ka niya marinig sa iyong mga sinasabi. Sobrang close yun na ni Lord. Ang nagpahiwalay sa iyo, sabi ni Isaiah, is your sin. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away. Dahil sa kasalanan mo, lumayo ang Panginoon and will not listen anymore. So, tinan niyo mga kapatid. That's why, kung makakita ka sa Biblia, mga kapatid, ako, na-cherish ko sa mga kapatid. Yung, pag binabasa ko yung Bible ko, mga kapatid, tapos, napipicture ko si Jesus Christ nagmi-minister sa tao. Look at that. Tingnan mo maigi, mga kapatid. Huwag mo siyang basahin na parang kwento. Tingnan mo yung essence. Dahil sa kasalanan ng tao, ang Diyos lumayo. Pero look at that, Jesus Christ came down and walked with men. Men who are sinners. Pero lumapit siya, lumakad siya, nagministry siya sa tao. Naku, niyo ibig ko sabihin, mga kapatid. Pero kung tutuusin, labag sa kanya yon. But because of His love, nilalapitan ka niya. Labag sa loob niya yun, ayaw niya, pero because of His great love, mga kapatid, because of His great love, hallelujah, He saved us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And He will not listen anymore, pero nagbigay pa rin ng Panginoon, mga kapatid, ng provision sa atin. God is so good, mga kapatid. Kaya inalipin tayo ng kasalanan at that time. Inaalipin tayo ng kasalanan. And when sin enslaved us, mapansin nyo, sinulat mismo ni Apostol Pablo, mga kapatid, na yung nature ng sin, na hindi nakokontrol ng tao, at hindi naiintindihan ng tao. Ito nga, pag binabasa ko, parang nalilito pa ako eh. Pero, pag nakuha mo yung ibig sabihin ni Paul dito, mga kapatid, marirealize mo na, kaya ko pala ginagawa yon. Hindi dahil gusto kong gawin, kundi dahil yung alipin ako ng kasalanan. Okay, basahin natin, Romans chapter 7, verse 14. Maganda tong NLT, madaling basahin. Okay, tingnan niyo. Verse 14, mga kapatid. So the trouble is not with the law. Sabi niya. Hindi daw ang problema yung salita. So the trouble is not with the law. For it is spiritual and good. The trouble is with me, sabi ni Paul. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Alipin kasi ako ng kasalanan, tao lang ako, sabi ni Paul. I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Sa isip niya lang yung gusto niyang gawin, pero di niya daw magawa. Instead, I do what I hate. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Pag naiintindihan niya na yung ginagawa niya ay mali, ibig sabihin, epekto yung law, epekto yung word. Bakit? Kasi nagkakaroon siya ng unawa na yung ginagawa niya ay mali. Kaya pag ikaw hindi nakikinig ng salita ng Diyos, tayo hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, paano papasok yung kamalayan o yung kaunawaan na yung ginagawa natin ay kasalanan? Kaya naging effective yung Bible study, pag na-realize mo, ay, kasalanan pala yung ginagawa ko according to the Word of God. So, effective yung Word of God. Nabibigyan ka ng understanding kung ano yung kasalanan. Kaya ito yung sinabi niya, mga kapatid. So, I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Nakuha niya? Dahil ang nag-iimpluwensya sa kanyang gumawa ng kasalanan ay hindi naman daw talaga yung gusto niya o siya. Kundi yung kasalanang nasa kanya, yung umi-impluwensya na siya gumawa ng mali. Verse 18, and I know that nothing good lives in me. That is in my sinful nature. Alam niya yan.
Dahil makasalanan siya, walang mabuting lalabas sa kanya, sabi niya. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Anong point dito ni Paul? Ang point ni Paul dito, kung hindi tayo masisave ng Panginoon, we will be forever slave of sin. Yun yung point niya. Kaya sinasabi niyang maigi, pinapaliwanag niya. Paano na po process sa buhay niya yung sin? Paano niya nakukumit yung sin? Pero ang punto niya dyan sa mga kapatid, it's not because ayaw niya. It's because he is controlled. He is bounded. He is gapos, mga kapatid, ng kasalanan. Kaya pag tayo nanampalataya sa Panginoon, ang unang kinakalagan sa atin ng Panginoon ay yung kalag ng kasalanan, yung gapos ng kasalanan. Kinakalag ng Diyos yung kasalanan sa atin. Kasi yun yung nagbibigay sa iyo ng control. Kinukontrol ka ng kasalanan. Kaya dati ang gustong-gusto mo, kamunduhan, pag ikaw naligtas, pag ikaw naniwala, nanampalataya, papansin mo, unti-unti mong gini-give up yung mga worldly pleasures. Unti-unti mong binibitawan yung mga habit na hindi makadiyos. Bakit? Kasi may changes niya, may transformation na kinakalagan ka ng Diyos unti-unti, mga kapatid. Amen. Kaya salvation is a process, mga kapatid. Kasi tayo din yun yung level of faith natin. Yung level, yung receptivity natin. Di ba pag sinabing, ito kulay purple. Hindi, kulay red yan. Kahit ulit-ulitin ko sa iyo, maghapon ito, na yan ay purple, at paniniwala mo yung red yan, walang mangyayaring transformation. Pero isang araw, pag pinaniwalaan mong yan ay purple, dun magkakaroon ng epekto yung salita ng Panginoon. Kasi it is something that you need to believe. It is something that you need to have faith and trust God. Nakukuha niyo po, mga kapatid. May napupulot ba kayo ngayong gabi? So, ini-enslave tayo. Inaalipin ng kasalanan ang tao. Kaya, sa sobrang pag-ibig ng Diyos, hindi pag-ibig ng tao sa Diyos, kundi pag-ibig ng Diyos sa tao. Magkaiba po yun. Mahal ko si Lord, kaya niligtas niya ako. Sorry. Kahit i-give up mo na lahat, kahit na binenta mo na lahat, kahit na sabi, sunugin pa yun, di ba? Sabi ni Paul, kahit sunugin pa tayo, hindi tayo pwedeng pumantay sa sakripisyo o contribution man yan para sa kaligtasan ng tao. No, we are nothing. We are nothing. Di ba sabi niya, di ba, na kahit na tayo ay sunugin, ganyan. Para lang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. Because wala namang value talaga. Alam nyo, who give us value? God. Pero tingnan nyo maigi, mga kapatid. What value does sin give us? Anong importansya, anong halaga ang ibinigay ng kasalanan sa atin? Yung kasalanan nga ang mag-uudyok sa'yo sa kapahamakan eh. Yung kasalanan na magsasabi sa'yo na cheap yung buhay mo. Yung kasalanan na magsasabing cheap yung creation ng Diyos. Ang kasalanan na magsasabi sa'yo, yung temple na yan, yung katawan na yan, wala yan. Patatuan mo yan. Patagtaran mo ng hikaw yan. Paburdahan mo yung katawan mo. Pangalandakan mo sa kalye yung katawan mo. It is sin who is devaluing man. Tinatanggalan niya ng value, ng worth, yung tao. Yan ang role ng sin. Pero nung dumating si Kristo, mga kapatid, ang kanyang binibigyan ng emphasis, binibigyan niya ng value yung tao. Kaya nga pati sa pananamit natin, tinuturo ng Panginoon yun eh.
Kasi may value tayo, mga kapatid. Alam nyo, the very evidence that man is a valuable is the death of Jesus. Kaya niyang mamatay para patunayan na we are worth. Valuable ang soul. Namatay siya sa krus, mga kapatid, for to show to the whole world that man is valuable. Wow. Wow. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Yung sacrifices, sumisigaw sa krus, mga kapatid. Nakatayo yung krus doon. Nandun siya, mga kapatid. That cross is a message that man, you and me, are valuable. Yang symbol na yan, yung cross na yan. Yan, pantoy nakikita nyo yan, balikan nyo. Isipin nyo, dahil sa krus na yan, yung krus na yan ay mensahe na ako'y mahalaga. Ang Diyos na makapangyarihan, binigyan ako ng halaga dahil sa krus na yan. Kaya yung cross, mga kapatid, is not a God, is not a symbolism of God. It is a message that you and me are valuable in the sight of God. Our soul is so valuable. Diba? Woo! Thank you, Jesus. Hindi ka man sabihan na ikaw ay mahal. Pero si Kristo, tumingin ka lang sa krus, message niya na yun, I love you. Nakaganon pa siya. Open arms, mahal kita. Oh, diba? Kinilig kay Lord. So, not because of man's achievement. It is because of God's love. Ephesians chapter 2 verse 4. Nanyo. Kaya basahin natin yung Word of God, mga kapatid. Magbasa tayo ng Bible. Mabayaran man lang natin si Lord sa pag-ibig niya sa atin. Pag nababasa natin tong Word of God, mga kapatid, naaano tayo na nabibigyan ng worth yung soul natin. Kaya pag nagbabasa ka ng kung ano-ano binabasa mo, pansin mo, walang worth nabalik sa kaluluwa mo. Pero pag binasa mo yung Bible, nare-realize mo kung gaano ka kamahal ng Lord. Wala no, self-worth yun. Yung sinasabi niyong love yourself. If you want really to love yourself, read your Bible. Makikita mo, mamahalin mo talaga sarili mo. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Tingnan nyo, Ephesians chapter 2 verse 4, mga kapatid. But God is so rich in mercy. And He loved us so much. Yung word na so much, mga kapatid, baka pag in-enumerate natin isa-isa ito, naku, baka ubusin ang maubos oras natin. That even though we were dead, because of our sins, He gave us life. Tingnan yung proof ng love niya, mga kapatid. Patay na tayo, binuhay niya tayo. He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Oh, liwanag niya, no? Patay ka na, binuhay ka. Di ba sa atin, pagpatay na talagang is everything. Kaya umiiyak tayo kasi parang nag-stop na lahat. Ang dami pang pangarap pero namatay lahat ng pangarap. Wala na. Kasi pag wala ng buhay, it means wala na. Walang continuity ng mga plano na lahat na. Maalala mo lang, hindi ko na siya makikita. Ang dami mo ng ang dami mo ng malulungkot na sasagi sa isipan mo. Imagine, mga kapatid, in the sight of God, we are all dead. Sa mata ng Diyos, lahat tayo patay na because of sins. Pero tinan nyo, but because He gave, even though, sa verse number 4, but God is so rich in mercy, and He loved us so much. Yun yung, love us so much. Hallelujah. Tapos yung tinignan niya tayo, that even though we were dead,
Kung titignan mo maigi mga kapatid, that even though we were dead, ibig sabihin patay na tayo sa paningin niya. As in, talagang tingin niya, patay na tayo. Even though we were dead because of our sins, He gave us life. Yung may naghihingalong tao, biglang bigyan mo ng buhay, bilang sisigla. He gave us life when He raised Christ from the dead. Kaya alam niyo, yung lahat ng walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa when Jesus Christ rose from the dead. Kaya alam ng kaaway, kala ng kaaway, panalo siya nung si Kristo namatay sa krus. Kasi the only Savior, the only qualified Redeemer of men is when the Redeemer can overcome death. Akala ni Satanas, hindi na magkakaroon ng pag-asa yung mga unsaved, yung mga taong gapos ng kasalanan because Jesus Christ died. Akala niya yun. Pero sabi niya when He raised Christ from dead, nagkaroon ng pag-asa ang lahat, mga kapatid. Kaya kasamang nabuhay, pagkabuhay ni Kristo, kasamang nabuhay tayong lahat, mga kapatid. Wow! Ibig sabihin yung Redeemer, qualified siya. Qualified yung Redeemer. That's why, di ba, He went to hell, di ba? Kinuha niya yung susi ng kamatayan, kaya ang kamatayan wala na kay Satanas. Nasa Panginoon. Ibig sabihin, He alone decides everything. Ibig sabihin, even death, He conquered death. Napagtagumpay niya pati kamatayan. So, ano pang hanapin mo kay Lord? Ikaw yung kamatayan niya, napagtagumpayan niya yung pa kayang mga hamon sa buhay, hindi niya mapagtagumpayan. Kamatayan na nga napagtagumpayan niya Kaya kung magtitiwala ka sa Kanya, siya na nagtatagumpay sa lahat ng uri ng pagsubok, maging kamatayan, pag pinagkatiwalaan mo siya, mga kapatid, dahil sa tagumpay niya, magiging ganun din yung buhay mo sa Kanya. Magiging mananagumpay ka rin kasi you are following His step Sa Kanya mo pag nagkatiwala di ba? Parang parang yung tao na parang tatawid sa alambre, ganyan, yung sinasabi ko. Pupunta sa kabila. Pero siya? Expert siya doon. Ikaw ba magtitiwala kang sumakay sa kanya doon sa likod niya? Habang tumuto. Pero nakikita mo, araw-araw niyang ginagawa. Walang palya. Tanong, magtitiwala ka na sumakay sa likod niya? At merong isa dito na kaibigan mo, papugi, di ba? Kaya ko rin yan. Pero never in your life na nakita mo na tumawid siya doon. Never. Pero dahil kilala mo, napupugian ka, nagagandahan ka, tiwala ka. Pero ito, maya't maya, tawid ng tawid sa alambre. Walang palya. May bit-bit na sako, may bit-bit na timba. Itong isa, hindi, kaya ko rin yan. Sige, sakay ka sa akin. Ito sa likod. Tayo, dahil tiwala, nakukuha sa paningin, nakukuha sa, yung akala ba? Yan ang tingin natin sa mundo. We trusted everything in the world because the world shows very good. And here comes God. He's the expert. Napagtagumpay niya na lahat. Nahirapan tayong mag-trust sa Kanya. Isa yung paggalong-ganon sa alambre, kaya nung sumakay ka doon sa friend mo, di ba, sa world, di ba, friendliness, be friend with the world is enmity against God. Di ba, pag kinaibigan mong mundo, kaaway mo si Lord. Okay, kaibigan mong mundo, sinakyan mo mga kapatid yung mundo. Kaya yun, nagkanda, bangas-bangas yung buhay mo, nagkabukol-bukol ang buhay mo, palaging mahinanakit, troubled ka, pabalik-balik na At kung natuto kang magtiwala sa Kanya, doon mo na-realize, ang sarap pala ng buhay ko.
nakasakay lang ako dito kay Lord. Siya yung gumagawa ng lahat. Siya yung tumutulay doon sa alambre. Ako nakasakay lang ako sa Kanya. Ang sarap ng buhay. That's how I preferred, mga kapatid, to describe you, God and world. Expert si Lord dyan eh. Doon mo pagkatiwala ang buhay mo. Huwag sa mundo. Everybody say amen. Let's clap our hands to the Lord. Kaya salvation changes our status with God. Binabago ng salvation yung status natin. Dati, wala tayong access kay Lord. Dahil naligtas tayo, naku, may access ka na kay all access. Sabi nung conference, mga kapatid, nandun ako sa may tabi ng stage, sa gilid. Nakatayo ako doon. May isang kasama ako doon na nakabantay din. Pag may umaakyat, ginaganon niya. Pinipigilan niya. Sabi ko, wag mong pigilan yan. All access yan. Bakit, Presby? I-photographer natin yan. Kahit lumapit yan doon mismo sa speaker, huwag mong pigilan. All access yan. Allowed siya. Yun yung ibig ko sabihin. Kapag tayo ay, sabi sa akin, sige, sabihin mo lang, Pastor, kung sinong hindi pwedeng umakyat dito, ha? Sabi ko, grabe ka naman. Kaya nga ako nandito na eh. Pero ang ibig ko sabihin, tama din naman siya. Pero kapag tayo, mga kapatid, ay wala sa Panginoon, we cannot access God. We cannot access. Pero tayo niligtas ng Panginoon, tinan nyo, ang access nyo sa Panginoon. Nararamdaman nyo na nga siya eh. Nagkakabanggaan na nga kayo eh. Nagkakasalubong. Pumapasok na nga sa inyo ang Diyos eh. May access na kayo sa Panginoon. Amen. Romans chapter 5, verse 1. Oh. Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God. Ayun o. Therefore, since we have been made right in God's sight, dahil naging maayos na tayo sa paningin ng Panginoon by faith, we have peace with God. May kapayapaan ka kay Lord because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Tingnan niyo sa verse 2. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Wow, grabe ito. Where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Unawaan niyo maigi, mga kapatid. Ang ganda ng pagkakasalin. Dahil sa faith natin kay Lord, dinala daw tayo ng Lord sa isang lugar na undeserved privilege. Ibig sabihin, hindi ka dapat nandyan. Pero dinala ka niya dyan. Alam mo yun alam mo ba yung siksikan sa conference, walang maupuan? Tapos kinuha ka, dito ka, upo ka sa harapan. Wow! Yung iba nakatayo doon, pinagpapawisan yung kilikili, ikaw, wow! May electric pang ka pa sa harap. Hindi mo deserve yun, pero dinala ka doon. Yun ang ibig sabihin. Nagkaroon ka ng access kay Lord. Wow! Amen! Eh, di ba kayo ma-encourage maglingkod niyan? Kasi iniisip kasi natin na nandun ka na sa harapan, nakaupo ka na sa harapan, undeserved privilege niya ayon, nandun ka na, pero may mga hinahanap ka pa. Asan yung popcorn? Oh, isa-isa lang. Huwag yung hanapin lahat. Akala ko ba, Lord, medyo hindi pa maaluwal ang buhay ko. Christian naman ako .
Akala ko ba, dinala ako ni Lord sa isang lugar na privilege ako. Yes, pero hinay-hinay. May mga binabago si Lord sa atin. Oo. May binabago si Lord sa atin. Kaya kung hindi pa natin nare-receive mga blessings na deserve natin, it's not because ayaw ng Diyos. God is just preparing something. That's diba sabi ko, ang salvation is may transformation, may change, may gradual change yun. Maaring minsan, stubborn tayo, meron tayong bagay na may tinuturo si Lord, pero ayaw natin siyang pakinggan. Sabi ko nga, purple, pero red ang tingin mo. Red ka ng red, purple nga yan. Pero pinipilit mo pa rin. Sabi, hanggang hindi mo na magiging purple yan sa paningin mo, hindi magkakaroon ng benefit sa'yo yung. So may mga hinihintay lang si Lord sa atin na mabago. Minsan yung resisting attitude natin. May sinabi ang Lord, nagre-resist ka. Dinidisiplina ka, ayaw mo. Diba? Until such time na we don't understand, or until sometimes we understand, tsaka lang okay. Tsaka lang makikita mo dadaloy. And we confidently, joyfully look forward to sharing God's glory. Tingnan mo, we confidently and joyfully look forward. Nakaupo ka na nga dyan, oh. Privilege ka na. Pero bakit looking forward pa rin to sharing God's glory? Kasi nga, may future tense yun eh. May panahon talaga na yung glory of God, di ba sinabi nung nakaraang linggo mga kapatid, na nakita ni Paul na yung glory that will be revealed in the future, ay gano'n na lamang. Kaya siya, kahit anong pagsubok dumaan sa kanya, kaya niya kasi may nakita, may na-visualize na siya. I-share ni Lord yung glory niya sa atin one day. Tiis ka lang. Ganun yung, yung mentality niya. Ay, siya rin naman ang sumulat niyan eh. Amen. So, ang ganda mga kapatid ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Maintindihan lang natin talaga na yung salvation ni Lord, hindi lang yung isang araw na event sa buhay natin. Everybody say amen. We have access. We can now approach God boldly. Pwede ka nang lumapit sa trono ng Panginoon. Dati-rati, hindi ka pwedeng lumapit sa trono ng Panginoon. Diba? Kailangan mo ng may priest na mag-represent sa'yo. Ngayon, you can ask boldly God. We are adopted by God. We are forgiven in our sins. It changes our citizenship. Yun na. Diba? May mga citizenship na kayo. May senior citizen na dito, diba? O ano pa, Filipino citizen din kayo. O ano pa, yung heaven's citizenship, nasa 3 citizenship nyo. O, di ba? O si Brother Jason, ano ka ba? Taiwan na citizen ka ba? Anong tawag sa ano? Anong tawag sa ano yun? Ha? Oo. Oo. Di ba? May Chinese citizenship, gano'n, halimbawa. Daming citizenship. Pero ang pinakamagandang citizenship is yung sa langit, mga kapatid. Yung talaga mga kapatid, napakaganda doon. Everybody say amen. Higit sa lahat, may inheritance ka pa. May pamana pa si Lord sa iyo. Kaya nung binabasa ko maigi, ang salvation, it changes us really. Yung nature natin. Itong maganda sa salvation. Just give me a minute, mga kapatid. No? Yung condemnation, tinanggal ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng bagong pagkatao, tapos tinanggal ng Diyos yung condemnation. Nung binabasa ko itong Romans chapter 8, verse 1, tinan niyo mga kapatid. So now there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ, or Christ Jesus. And because you belong to Him, tinan nyo ha, and because you belong to Jesus Christ, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Tinanggal ng banal na Espiritu yung kapangyarihan ng kasalanan
sa iyo. Kaya yung Holy Ghost, mahalaga yan. Kaya tinanggal sa atin ng Diyos yung condemnation. Alam niyo naman, i-condemn lang mga kapatid, yung sinners lang. Ang sinner lang mga kapatid o sinners ang i-condemn. Pero pag wala na sa iyo, kaya tinatanggal ni Lord sa atin yung sin kasi kakambal ng sin is condemnation. Ano na yun? Kambal na siya. Pag mayroong condemnation, kasi may sin. Pag may sin, may condemnation. Kaya tinatanggal ni Lord sa atin yung sin. Kasi para mawala din yung condemnation. Kaya di ba binanggit niya mga kapatid, now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. So pag naging pamilya ka ng Panginoon, pag ikaw nabaptize sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, tinatanggal niya yung condemnation sa iyo. O yung sin, tinatanggal niya. Kaya pag bumabalik ka sa kasalanan, binabalik mo yung condemnation. Nakukuha niyo po mga kapatid. So, malaya na tayo. Amen? We are born again. Yeah, maraming nagkakamali pag sinabing born again. No, it's just a term na tayo ay naging born again. Pero it's really a life, an experience of God's salvation. Kasi kailangan alisin yung luma, palitan ng Diyos ng bago. Amen. Yung lumang pagkatao, kailangan ilibing. At mayroong bagong pagkataong binigay ang Panginoon, mga kapatid, as said in 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, and all things are passed away. Behold, all things become new. Ito na lang bago ako magtapos, mga kapatid. Yung salvation na ino-offer ng Panginoon, tinan niyo maigi, mga kapatid. Kahit na gaano kaganda ang presentation ng Panginoon sa tao ng salvation, listen to me. It demands man's decision. Yun yung bagay na hindi maintindihan ng marami. Bakit ba kinakailangan na ang tao ay magsimba, mag-pray? Bakit ba kinakailangang a-attend sa Bible study? Tingnan niyo maigi, mga kapatid. Naglobat lang ako. Ayan, buti na lang may backup. Yan ang maganda pag ikaw ay ayaw naman ang backup. Ayan. Ayan. Tingnan niyo mga kapatid. It demands man's decision. That's why kapag ang Diyos, kahit gaano kaganda ang presentation ng Panginoon ng salvation sa buhay natin, mga kapatid, until we decide, wala siya. Di ba, Pastor, powerful naman siya. Di ba, siya rin naman magdi-decide na maligtas o hindi. Ba't kinakailangan pa ng man's decision? Kasi nga, we are saved by grace through faith. Faith of whom? Kaninong pananampalataya? Kasi kung pananampalataya ng Diyos, nanampalataya na si Lord eh. Ang Diyos ba may pananampalataya? Ang God ba may faith? The author of faith. Siya nga mismo yung faith. So meaning to say, God invested already faith on us. May tiwala na rin siya sa atin eh. Alam mo yung time na ang tao na makasalanan, walang salvation ng tao, mapupunta lahat sa impyerno. Yung word na for God so loved the world, ang tawag doon, for God so loved the world. Faith ng Diyos yun sa tao eh. Na magre-respond yung tao sa Kanya. Nag-invest na siya ng faith sa iyo na, alam ko, ito si Aye, pag ako nag-offer sa kanya ng salvation, pag naintindihan niya itong ginagawa ko para sa kanya, tatanggapin niya ako, maliligtas siya. Faith ng Lord yun sa tao.
Ngayon, nung sinasabi dyan mga kapatid, ang Diyos nagde-demand ng faith ng tao. Kasi gusto ng Diyos makita naman yung in return, do we really believe God? Do we really love Him? If you want salvation, John chapter 3 verse number 6. As we always read this, mga kapatid. But let me read in NLT. Yan. Let's read in verse 36. 36. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Ito yung sinasabi ko kanina na it demands human faith. Kasi kailangan mong anyone who believes. Kaya ang hinahintay ng Panginoon sa atin, to make the salvation effective sa atin, faith, believe. Kaya nga sa Acts chapter 2 verse 38, diba? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you. Pag hindi mo sinunod yung Acts chapter 2 verse 38, ibig sabihin, wala kang obedience, wala kang faith, wala kang trust, it will never happen to you. Salvation will never come. Hebrews chapter 12 verse 25 before we end, mga kapatid. Verse 25. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. Sino ba yun? Di ba ang Diyos? Ang sabi niya, malinaw mga kapatid, mag-ingat kayo, sabi niya, mag-ingat kayo. Na huwag niyong hindi pakikinggan yung nagsasalita. Ang sinasabi ng Diyos ito sa tao, mga kapatid. Kasi nga daw, if the people of Israel, kung ang mga Israelita daw noong unang panahon ay hindi nakatakas dahil kanilang tinanggihang pakinggan si Moses, we will certainly not escape. Kung si Moses nga, na earthly messenger, human, na nagme-message o dinadaluyan ng Panginoon ng mensahe, hindi nila pinakinggan si Moses, hindi nga naka-escape yung Israelites sa galit ng Panginoon How much more, sabi niya, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. Kaya pag ang Panginoon na nakikipag-usap sa iyo, hindi ka pa nakikinig, ewan ko na lang ano pang pwedeng mangyari sa iyo. Moses nga nagsalita, hindi nakinig ang tao, may nangyari sa kanila Diyos pa kaya pa nagsalita sa iyo, hindi ka makinig, ano kaya mangyari sa iyo? So sinasabi lang dito mga kapatid, it demands human faith. It demands our response. Kaya salvation is not just a one-day event. Salvation is every day. Every day of what? Every day of listening to the messenger that came from heaven. And that is God. That is the Lord Jesus. Araw-araw mo siyang pakinggan. Araw-araw mo siyang, hallelujah, kausapin. Araw-araw mo siyang sundin. That's salvation every day. Everybody say amen.
Aren't we happy mga kapatid na ang Diyos ay nagbigay ng ganitong klaseng kaligtasan? Ang saya natin mga kapatid. Kaya kung alam nyo, kung ma-absorb nyo lang ito, yung tinuturo ko mga kapatid, kayo araw-araw nyo pasasalamatan. Walang araw na hindi nyo pasasalamatan ng Diyos. Walang araw. Nakaupo ka, nakahiga ka, natutulog ka, o anuman, ginagawa mo, maalala mo palagi, Lord, salamat. Patay na ako, binuhay mo pa ako. Salamat, Panginoon. Let's clap our hands to the Lord Jesus. Let's all stand in the presence of the Lord Jesus. Hallelujah. Shall we sing a song to the Lord?